Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya na meron pa rin ho tayong gawain ng panggabi. At isa ho ito sa, again, hindi pinagmamalaki kung hindi nakakamangha sa biyaya ng Diyos sa atin kung paano even throughout the pandemic ay na-maintain ho natin yung ating Sunday evening service. So we praise God for that, and we praise God sa mga kapatirang naririto, maging sa ating mga kapatiran at kaibigan na kasama natin via online, pero lamang, ngayong gabi, especially lamang ang mga naririto, sapagkat mamaya ho ay magkakaroon ho tayo for the first time in a long while na muli tayo makapag-fellowship. At isa ho doon ay hindi nawawala sa fellowship natin ay yung pagkain. So mamaya magsasalo-salo tayo, pero bago ang pagsasalo-salo sa mga pisikal na pagkain ay magsasalo-salo muna tayo sa salita ng Panginoon ngayong gabing ito. So bago ho tayo dumako sa atin hong gawain, ilang mga reminders. As we have said, next year, January 7, if I remember correctly, ay magkakaroon na ho tayo ng gathered prayer meeting. So ang ating time in the Word ay magiging tuwing Wednesday na lamang. And then yung atin home prayer meeting, ila-livestream din ho yung pangangaral ng salita ng Diyos, and blended, online and face-to-face. So para tayong mga eskwelahan ngayon, yung atin hong pagpapanalanginan sa isa't isa. So kung meron tayong mga kapatiran na sa malalayong lugar o maging nasa ibang bansa, ay pwede nating makasama via live stream ho. So we will be using Zoom app. Again, that's ZOOM. So if you need further technical assistance patungkol doon, you can contact me or si Brother Daryl para ho doon if you have questions, para ho kayo makasama namin doon sa atin hong online prayer meeting. And then, magkakaroon ho tayo next Sunday ng church business meeting, Sunday morning, just to discuss ang ilang mga pinansyal na kalagayan at mga plano ho ng ating bahay-sambahan. At sa biyaya ng Panginoon, dumaan ang pandemic at ang ating namang hong church ay hindi nag-deficit sa atin hong mga gastusin dito ho sa church. So patuloy natin ipag-pray, bigyan tayo ng patuloy ng wisdom, pagtatapat ng Panginoon sa mga bagay-bagay ho na lalo na may kinalaman ho sa pinansyal. And then also, pag-pray ho natin ang atin hong mga young people nagpaplano, Lord willing, come April 2022 ay magkakaroon ho ng youth camp. So again, nakadepende pa rin ho yan sa magiging trend ng pandemya, kung magtutuloy-tuloy. Can you imagine? Very amazing ang pagtugon ng Diyos. Just 2-3 months ago, 20,000 a day ang bagong COVID cases. Itong nakaraan, nakita ko sa balita ay nasa around 100 lang sa isang araw. Liban na lang kung lahat ng mga testing sites ay hindi nag-forward ng kanilang ng mga results. Pero salamat sa Diyos. And again, minsan nagugulat tayo, pero pinag-pray natin yun. Hiningi natin sa Panginoon, and here we are. Pero wag pa rin tayo magpakakampante, patuloy pa rin tayong mag-ingat. So nawa ay tulungan tayo ng Diyos sa bagay ho na yan. So sa ngayon, yun ho ang ating mga announcements, yung ilang mga pagbabago sa ating gawain, yung ating Bible reading. We read the passage for the preaching in Tagalog sa ating public Bible reading, and then yun hong atin hong sa panghuli ng ating pagkatapos ng gawain o ng pangangaral ay meron tayong short time of meditation. At ang layunin ho noon ay yung anumang pinag-aralan or particular na katotohanan. Minsan maaring hindi yung buong preaching, kung hindi meron lang partikular na katotohanan doon sa ipinangaral na yun ang pinaalala sa iyo ng Panginoon, at yun yung naging mabigat sa puso't kaisipan mo, ay maganda na magkaroon ng ilang sandali na lalo pang ika nga sa pako ay lalong ibaon para hindi mabilis mahugot sa lahat ng gagawin natin sa buong linggo. So yun yung time ng meditation, at nawa gamitin ito ng Panginoon para ho sa atin. Patuloy natin ipag-pray ang mga gawain, at nawa patuloy tayong masumpungan na nagsusumikap na maging tapat sa mga gawain na binigay sa atin ng Panginoon. And we are very excited. Nag-meeting ho ang ating mga leaderships, mga nasa leadership dito sa church, ang ating mga deacons at ilang mga kapatiran. Isa ho sa mga puntirya natin itong 2022, Lord willing, as the pandemic, yung trend ng pandemic goes, ay muling ma-engage ang mga kapatiran sa mga ministries. So bibigyan natin ng pansin po yan. And just to give you an idea, kanina nahagingan natin sa Sunday school, we are made part of one body.
isang katawan. At yun yung isa sa madalas na ilustrasyon o larawang ginagamit ng Panginoon tungkol sa church, katawan, at iba't ibang bahagi. At ibig sabihin, meron tayong iba't ibang gawain sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. And we must be doing something. At yun ay isang ayon sa gifting na ibinigay sa atin ng Panginoon. So let us look forward to that. Let us pray for that. And let us be encouraged and praying for that. Okay, so yun ho ang atin hong mga announcements. Susubukan ko alalahanin kung meron akong nakalimutan. Wala naman ho. And then kahapon nga ho pala, ay wait lang ho, ipopost ho ng ating hong young people, yung ilang mga pictures. Hindi lahat kasi yung ibang mga pictures kagimbal-gimbal eh. Pero meron mga pictures na nakakatuwa talaga sa fellowship ho kahapon. Ang ingay nila kahapon sa group chat, anyway, na isang napakagandang bagay ho yun na sila ay nagiging close sa isa't isa. And naging very successful po yung Joy Fellowship kahapon through the leadership of our brother Daryl, purihin ng Panginoon. And we have the guest speaker, si Brother Joren Ignacio, isa sa mga tagapagturo rin sa The Gathering, and naging napakalaking blessing sa akin, and naging napakalaking blessing yung salita ng Diyos na kanyang i-share. And nawa, yung ating mga young people ay patuloy na maging active at patuloy na sama-sama na habulin ang pagkawangis sa ating Panginoong Hesukristo. Well, with all that, tayo ho ay dadako ngayon sa ating pagsamba. Magkaroon ho tayo ng ilang sandali ng personal na pananalangin, hingin ng tulong ng Panginoon at pagsiyasat niya upang tayo ay maging handa sa pagsamba. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming pinupuri, dinadakila, pinasasalamatan. Ikaw, O Diyos, na mahabagin, tapat, mabuti at mapagmahal. Ikaw, O Diyos, na matuwid, banal, at walang anumang bahid ng kadiliman o kalikuan sa iyo. Ikaw, Panginoon, na tapat sa iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, na nag-iingat sa iyong mga pangako. Ikaw, Panginoon, na perpekto. Ikaw ang aming sinasamba at minamahal. At salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na kami ay maaari at nakakapaghain sa iyo ng pagsamba sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyong bugtong na anak na iyong pinagkaloob upang mamatay at muling mabuhay, upang magligtas ng mga makasalanan. At sa pamamagitan niya ay tinataas namin ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba. At sa pamamagitan din naman niya, Panginoon, alam namin na kung pahayag namin ang aming mga kasalanan sa iyo ay tapat at banal ka na kami patatawarin at lilinisin. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami ngayon. Saliksikin mo kami ngayon. Paalala mo sa amin, ipakita mo sa amin, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang i-expose ang aming mga pagkukulang, kahinaan, kakuparan sa kabanhalan. Patawarin mo po kami, O Diyos. At nawa sa aming pagsamba ngayong gabing ito, tunay nga maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod sa iyong harapan. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw po nawa ang maitaas. Bawat isa na may parte sa gawain na ito, O Diyos, ay gamitin mo at magawa ang lahat sa lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lord, paalala mo sa amin ang katotohanan na hiwalay sa iyo ay wala kaming magagawa.
Hiwalay sa iyo. Walang kabuluhan ang gawain na ito. Hiwalay sa iyo. Walang kabuluhan ng pagkakaloob, pag-aawitan, pananalangin, at pangangaral. Lord, kami ay nakadepende. Kami ay desperadong nangangailangan sa iyo. Ama, tulungan mo kami ngayon at ikaw lamang ang maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Hark the Herald Angels Sing. Joyful all ye nations rock, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn Queen. Christ my eyes have adored, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, hail in burning deity. Praise with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven, Prince of Peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mighty lays his glory down, born and led, no morning dawn, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. From his Son of nations come, fixing us thy humble home. Rise the woman's conquering seed, bruising us the serpent's head. Adam's likeness now effaced, stop tiny image in his place. Stand by Adam from above, we say, as in thy love. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Magtimpo tayo ng tayo. Tayo ho ay dadako sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito manggagaling sa Luke chapter 1, verses 26 hanggang verse number 38. So Luke chapter 1, verse 26, sabay-sabay ho nating basahin. Verse 26, ready, read. Nang ika-anim na buwan,
Isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na kung tawagin ay Nazareth. Isinugo siya sa isang birhen na katakdang ikasal sa isang lalaking mula sa angkan ni David na ang pangalan ay Jose. Maria ang pangalan ng birhen. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Lumapit sa kanya ang anghel at sinabi nito, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Kaya magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman sa sangbahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito, gayong wala pa akong nakatalik na lalaki?" Sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang banal na espiritu at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isisilang ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Dapat mong malaman na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay naglilihi rin ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na. Siya na dating tinatawag na baog ay 6 na buwan ng buntis. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible." At sinabi ni Maria, "Narito ako na lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At narito aming nabasa ang katotohanan kung paano nangyari ang kapanganakan ng aming Panginoong Hesus sa pamagitan ng isang anghel. At Lord, ito ay nangyari sapagkat sa iyo, O Diyos na soberano, sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay walang imposible. Tunay, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan namin ang iyong kadakilaan. At salamat, O Diyos, sapagkat dumating ang tagapagligtas kung kaya't kami ay merong kaligtasan, merong kapatawaran, merong katiyakan ng buhay na walang hanggan, at merong pag-asa ng muling pagkabuhay. O Diyos, sa panahon na ito ng pagdiriwang at pag-alaala, tulungan mo kami na huwag kaming matangay ng kaparaanan ng pag-celebrate ng sanlibutan. Kundi, O Diyos, ang iyong mga salita na patuloy naming nababasa at pinag-aaralan ay siyang patuloy na mag-angkla sa amin sa iyong katotohanan at pati sa aming pagdiriwang ay mahubog ng iyong katotohanan. Samahan mo kami sa aming gawain ngayon. Ang bawat parte ay maging papuri sa iyong pangalan at patuloy na ikaw lamang ang maitaas. Salamat po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po manatiling nakatayo. Tayo ulit mouth sa Panginoon. Awitin po natin, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in blue.
Joy to the earth, the Savior reigns. Let thunders soft and cold, what fields and plains, what fields and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sin and sorrows grow, nor taunts infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Matili po tayo nakatayo. Amen. Praise the Lord. Basahin muna natin ang passage sa Biblia, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8, para po sa ating pagkakalob ngayong gabi. Sabay po natin basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according has his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, muli Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyong biyaya. Sa gabing ito kami dinala mo rito upang sumamba at magpuri po sa inyo. At muli salamat, Panginoon, muli sa iyong biyaya. Alam namin sa buwang ito, Panginoon, ay inaalala ng sanglibutan ito ang kapanganakan ng iyong anak. Lord, kami po rin ay ipaalala lagi sa amin na hindi lang sa buwan ng ito, kundi sa araw-araw namin na buhay ay alalahanin namin ito sapagkat dito po nakatungtong ang aming kaligtasan sa kapanganakan ng iyong anak, Ama. Salamat po muli sa iyong biyayang ito. Sana, Panginoon, kami mamangha sa iyong ginawang ito na muli yung binigay yung anak at ang mga anghel sa langit, Panginoon, na nagdiwang ng ito po yung isilang, Ama. Sana po ganun din po sa aming mga buhay, Ama, ay makita amin pagalakan kung paano, Panginoon, ang iyong mga anghel ay nagagalak pagsilang ng iyong anak. Muli salamat po sa biyayang ito, Ama, biyaya ng kaligtasan. Alam namin ang iyong anak ay nagtusa, sinilang sa mundong ito upang pasanin ang aming mga kasalanan. Lord, muli salamat po sa biyayang ito. Naway maging matamis lagi sa amin kaisipan ang mga pag-alalang ito, Panginoon. Muli, ngayong gabi sa aming pagkakaloob, Ama, kami maghahandog sa inyo. Alam namin, kayo po ang unang naghandog yung ibinigay ang iyong anak doon sa krus. Muli, salamat sa mga biyaya na aming natanggap, Ama, mga pisikal na aming mga pangangailangan, mga financial loan na kayo rin po ang nabigay sa amin, Ama. Muli, salamat sa kalakasan, salamat sa pamilya, salamat sa mga pagkain na aming natanggap sa araw-araw, Ama. Alam namin ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmula sa inyo, Ama. Muli, salamat din po, Panginoon, sa paghupa
Panginoon, ng mga pandemya. Panginoon, alam namin, ito hindi po ligid sa inyo, Ama. Salamat po. Sana, Lord, ay napatuloy na mag-alis nito. Kami po ay maging magkasama-sama na sa pagtitipon sa iglesyang ito, Panginoon. At alam namin, ang iba sa amin ay nasanay na nasa bahay. Lord, mangusap po kayo sa aming mga kapatid na ito na tunay na napaka-importante, Lord, ang pagsasama-sama sa pagsamba sa inyo, Ama. Muli, salamat po. Kayo lang po ang may taas, kayo po ang may itanyag sa inyong salita, Ama, aming mapapakinggan. Nawa, buksan niyo aming kaisipan, ang aming tainga, Panginoon, pang madinig namin ang iyong salita at yung Panginoon, maisabuhay po namin, Lord. At muli, kayo lang po ang papuri pa, salamat. Aming samot dalangin sa pangalan po na yung bugtong nanak, aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ulit tumawid. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, each word and heart and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide, though the eye of sinful man thy glory may not see. Holy, thou art holy, there is none beside Thee. Perfect in covenant, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy earth shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Expert po ang lahat. Pupurihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito ho sa ating bansa ay napakarami tayong mga pinagdiriwang
na tinatagurian ng mga holidays, mga pagpanahon o mga araw o mga tinakdang petsa upang alalahanin ang maraming mga tao or kaganapan sa may kinalaman ho sa ating bayan o sa maraming sekta ng atin hong lipunan. Ilan sa mga example ay ang EDSA tuwing February 25, May 1 ang Labor Day, June 12 Independence Day, August 21 birthday ho ng tatay ni Brother Paul. Kamatayan ni Noynoy Aquino. November 30, kasal namin ni Sister Jonah. Well, hindi ho. Bonifacio Day. December 30, Rizal Day. At maraming mga pagdiriwang at higit pa at patuloy itong nadadagdagan. Wala yatang presidente na nanunungkulan o administrasyon na walang dinideklara na bagong holiday sa atin hong bansa. Pero kung meron holiday na kilalang-kilala sa pagdiriwang ang mga Pilipino maging sa ibang bansa, siguro alam ho nating lahat ito, walang iba kung hindi ang Pasko. At maaaring sabihin ng iba na hindi December 25 ang pagdiriwang ng Pilipino ng Pasko, kung hindi mula September hanggang February yung iba. Ganun nila pinagdiriwang ang tinatawag na Kapaskuhan. Pero as we have been reminded kaninang umaga, it's not just the festivities, it's not just the decorations or the celebration, pero much more yung commemoration. Yung pag-alaala at pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon sa katotohanan na nagkatawang tao ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ibang mga holidays ay inaalaala ang mga tao at mga kaganapan, mga ginawa ng mga tao. Pero sa panahon ng Kapaskuhan ay inaalaala hindi ang gawa ng tao, kung hindi ang gawa ng Diyos. Na ang Diyos mismo ay pumasok sa kasaysayan, na ang Diyos o ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao at namuhay kasama ng mga tao. And as we have read kaninang umaga, that name, Emmanuel, meaning God with us. Kaya nga ho ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4 verse 4, "But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law," at ang purpose ay to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Hindi isinugo ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na okay, tignan natin kung ano ang mangyayari. Hindi ito suntok sa buwan o tignan natin baka merong maganda na maging resulta, kundi meron talagang plano, meron talagang objektibo, at yun ay para magligtas. At kagaya nung ating nabasa ho kanina sa ating Bible reading, ang ginamit na kaparaanan ng Panginoon ay isang napaka-peculiar at espesyal na kaparaanan upang ipanganak ang bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kung hindi ang kapanganakan sa pamagitan ng isang birhen, at ang ginamit niya ay walang iba kung hindi ang sinapupunan ni Maria. So muli ho tayong tumayo at basahin natin muli ang mga talatang ito na ating pagbibigyang pansin sa ating pag-aaral sa Luke chapter 1. Tayo po ay magsitayo para sa paggalang sa salita ng Panginoon. Verse number 26. Luke chapter 1, verse number 26 up to 38. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. "And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, and the Lord is with thee, blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God.
And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, this thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Pagpalain po na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sandali ho tayong manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, narito muli, binasa namin ng pangyayari kung paanong nilathala ng anghel sa birhen na si Maria ang iyong plano. Kung paano ang katotohanan na tunay sa mga mata namin ay ito'y imposible, hindi maaaring mangyari. Pero sa iyo, O Diyos na soberano at makapangyarihan, pag iyong kalooban ay walang imposible. O tulungan mo kaming mga tuto ngayon sa iyong salita, o lalo't higit, Panginoon, aming inihiling, kung meron man po na nakikinig ngayon na wala pa sa Kanya ang tunay na pananampalataya kay Jesus, kung hindi pa siya tunay na kinikilala ang tagapagligtas na dumating, maawa ka po, O Diyos, ikaw ang magbukas ng puso. Buksan mo ang kanyang mga mata upang makita niya ang kadakilaan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. At ang mensaheng na gusto kong makita natin mula sa passage ho na ating binasa ay ito. The truth of the virgin birth of Christ highlights the truth of God's faithfulness and sovereignty, and these truths must cause us to live in faithful submission to Him. Ang katotohanan ng kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng isang birhen ay nagbibigay liwanag o nagbibigay diin sa katotohanan ng pagiging tapat at soberano ng Diyos, at ang mga katotohanan na ito ay kinakailangang magtulak sa atin upang mamuhay ng may matapat na pagpapasakop sa Kanya. And hopefully as we go through this passage na ating binasa, ay atin hong makita ang liwanag ng katotohanan na ito. Now, bago tayo mag-dive in dito sa Luke na ating binasa, let me just state some facts na medyo na-mention na natin mula pa nakaraang Sunday, at naglaan tayo ng ilang mga pag-aaral mismo many years ago patungkol ho dito. Una, para lang ho ma-settle down yung ilang mga questions at para malaman nyo rin ho kung ano personally ang stand ni Brother Paul. Una, walang ebidensya kahit anumang bagay sa Biblia or labas sa Biblia sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi tayo makikipaglaban hanggang patayan sa December 25. Kung gusto mo ng December 20, okay lang. Pwede mong agahan yung regalo sa akin. Hindi yun masama. Gusto mong i-celebrate twice a year, siguraduhin mo lang din twice a year ang regalo. Hindi yun ang punto, hindi regalo ang punto. Ang binibigyan natin diin ay walang partikular na petsa na makikita, hindi natin alam. Hindi pinahayag sa atin ng Panginoon. Now, ang sigurado ay ipinanganak ang tagapagligtas. Hindi tayo sigurado sa petsa, pero siguradong siya ay dumating. Then let me say another fact. Nasaysay na rin natin ng mga nakaraan that there is no biblical command to celebrate the birth
of our Savior, Jesus Christ. Walang biblical na utos. Ang merong utos sa atin ay alalahanin ng kanyang kamatayan doon sa krus, primarily through the Lord's Supper. Inaalaala ho natin yan on a consistent basis. Yun ang inutos sa atin ng Panginoon. Yung kanyang muling pagkabuhay, pinagdiriwang inaalaala natin yan every first day of the week, which is Sunday. Kaya ho tayo sa araw na ito nangatitipon. Pero pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay walang maliwanag na utos sa Biblia na ito ay alalahanin at ipagdiwang. In fact, meron pang mga mananampalataya that they abhor, na hindi nila kayang isipin. Merong mga churches, meron tayong mga kapatid sa pananampalataya that they are so convinced that celebrating Christmas on December 25 is not for Christians. Hindi para sa mga Kristiyano. At madalas, at siguro narinig nyo na ang December 25 ay nakatied up historically sa tinatawag na Saturnalia, na isang pagan celebration, at ito ay kinristyanized, hoping ng ang Roman Catholic Church noon na pag ginamitan ng pangalang Kristiyano ay may integrate ang mga pagan at magiging madali ang pagpasok, pag-convert ng mga pagan to Roman Catholicism, and so on and so forth. At napakadaming, at madalas ito at minsan nagiging mainit na diskusyon maging sa mga kapwa mananampalataya. And maybe alam ng iba sa inyo na merong grupo sa Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo, ay napakainit sa bagay na ito. At isa ito sa winawagayway nilang flag. Kami ay totoo at hindi kami nagse-celebrate ng Pasko. At tila baga ito ay tanda ng pagiging tunay na Iglesia ng Panginoon. Now with all this, ang question ay ito na maaari at dapat ho nating sagutin. Should we celebrate Christmas? Now, gusto kong palitan ho dun sa tanong na yon ay hindi should, but can. Dahil pag sinabing should, ay ibig sabihin meron tayong obligasyon, isang bagay na dapat nating gawin. Pag sinabing can, maaari, pwede, merong kakayahan. So I would like to replace that word should sa can. Bakit? Hindi tayo inutusan na ito ay ipagdiwang. At nandun din naman yung katotohanan na hindi tayo pinagbabawalan na ito ay ipagdiwang. So personally, si Brother Paul, ang aking paniniwala ay meron tayong kalayaan pagdating sa bagay na ito. Gusto kong buksan muna natin sa 1 Corinthians just to give us some guidelines. Sapagkat madalas nag-a-arise ito, at pag nagbukas kayo ng social media o kayo ay engaged sa mga social media, lumalabas ang mga bagay na ito. 1 Corinthians chapter 8, verse 4. And this is Apostle Paul, particularly ang binibigyan niyang pansin ay yung food offered to idols. Na gusto ko lang kunin yung isang malinaw na katotohanan at prinsipyo na sinaysay dito ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 8 verse 4, as concerning therefore eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world. We know it. Alam natin na walang ibang Diyos. Yes? Ang ating Panginoon, ang Diyos ng Biblia, ay hindi nasa tugatog, hindi siya parang si Zeus at nasundon yung mga maliliit na Diyos sa ilalim. No, meron lamang nag-iisang Diyos. At anumang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng iba, they are nothing. Wala silang kapangyarihan. Hindi sila totoo. We know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. And for though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. At ina-acknowledge si Pablo, maraming tinatawag na Diyos, small d, gods, small g. Marami silang tinatawag, pero wala sila.
Verse 6, but to us, sino yung us? To us believers, to us Christians, there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So ang punto ay ito, idols are nothing. So ano man yung pinagdiriwang historically ng December 25 nung Saturnalia, sino mang Diyos-Diyosan ang pinagdiriwang nila, that is nothing. At madalas kapag dinidiscuss ko ho ito sa ilang mga kapatiran, binibigay kong example ay ang bawat buwan ng taon. Halos, hindi lahat, halos lahat ng buwan ng taon named after gods. Ang bawat araw, Saturday, Saturn's Day, Sunday, the Sun God. Ay, di ba naman gagamitin ng araw na yon? Sapagkat dedikado sa mga Diyos-Diyosan. Pag tayo ba'y natitipon, we celebrate the Sun God pag Sunday? Do we celebrate the Sun God? I hope your answer is no. Bakit natitipon tayo ng Sunday? Nakuha niyo. So kung sasabihin nila, ay December 25, sa Saturnalia, hindi yun ang ating pinagdiriwang. Just like every Sunday, first day of the week, we are not celebrating the sun god Ra. We are celebrating the resurrection of our Savior, Jesus Christ. So hindi porket parehong panahon, parehong date, ay yun na ang pinagdiriwang. Joke ko nga ho minsan, tuwing August 21, nagkakainan kami, hindi para sa kamatayan ni Ninoy, kundi dahil birthday ng tatay ko. Same date, different celebration. So hindi pwedeng agad, December 25, ibig sabihin nakikijoin ka sa Saturnalia. No, very wrong. Sina-celebrate natin at inaalaala ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, Brother Paul, hindi tayo nakikiisa sa Saturnalia, hindi tayo nakikiisa sa pagan celebration, pero hindi naman December 25. Well, anong date? Buksan ho natin ngayon sa Romans chapter 4. Romans chapter 4, verse 5. Sorry, 14. Romans chapter 14, verse 5. Ang sabi ho dito ni Apostol Pablo, one man esteemeth one day above another. Another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. At meron akong mga nakausap na ganito. Ay, araw-araw, Pasko sa amin. Araw-araw, inaalaala namin ang kapanganakan ni Jesus. Good! Praise the Lord! Pero meron mga tao, nagtatangi sila ng isang araw. Ang sabi ng salita ng Diyos, let every man be convinced in his own mind. Verse number 6. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day, to the Lord, he that not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, and he that giveth God, and he giveth God thanks. And he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. Kung nire-regard mo ang isang particular na araw, you must make sure that you are regarding it to the Lord. And if you do not regard it, you must make sure that you are not regarding it for the glory of the Lord. Nakita nyo ang diin? It's not the day. It is the Lord. So, nagse-celebrate ka man o hindi, at actually may danger kung nagse-celebrate ka if you're not celebrating it for the Lord. Kung sinaselebrate mo lang para sa regalo at pagkain at reunion ng pamilya, you're missing it. So we must make sure na we must celebrate it to the Lord. So ang punto ay ito. Anong sagot?
If you think na okay mag-celebrate ng December 25 at you're regarding it to the Lord, go on. Salamat sa Diyos. If you're fully convinced, fully persuaded in your own mind. But if you're fully persuaded in your own mind, kung sa konsensya mo ay labag ito at hindi ka makaalis na hindi sa tornilyo yan, sa pagan, then don't! Wag! Pero siguraduhin mong ginagawa mo yon hindi para itaas ang iyong sarili, kundi para luwalhatiin ang Panginoon. So anuman ang ating posisyon dito, nagdiriwang ka man o hindi, huwag natin isipin na mas mataas tayo kaysa sa iba. Now, bigyan ko lang ng konting hint si Brother Paul kung saan ako mas nakahilig. Tayo ho bilang mga mananampalataya, lalo na tayo na tumatangan sa tinatawag na Reformed theology, we believe in the sovereign election of God unto salvation, the doctrine of grace in its entirety, ay madalas inaalaala ang October 31, 1517. At nagkakaroon ng Reformation Month, Reformation Week. Dahil sa ginawa ni Martin Luther na ipinako yung 95 Theses, at ito yung nag-spark ng Reformation. And sometimes I am jealous na meron akong mga kilala na mga, hindi lang naman na mga Reformed, pero meron mga kilala na Reformed na they celebrate October 31, but they do not celebrate the birth of Christ. So again, I'm not saying that they do not appreciate, pero minsan, sana nakukuha niyo yung punto. So I'm not saying na dapat, hindi rin naman bawal, meron tayong kalayaan sa bagay na ito. So again, para alam niyo lang kung nasaan si Brother Paul. Baka mamaya isipin nyo, ay ako hindi nagdidiwan ng Pasko, hindi ako pwede sa church na yan. No, pwede ka pa rin dito. Okay? If you are convinced in your own mind, huwag mo lang hahatiin ng church dahil sa issue na yun. Doon tayo magkakaroon ng problema. Well, that being said, I hope nakatulong sa atin yan, nabigyan tayo ng kasagutan. Pero Paul, sino ang tama? Wala. So muli, tayo ho ay bumalik sa Luke chapter 1. Again, di natin alam kung kailan, pero siguradong dumating. Ang tagapagligtas at ang kanyang ginamit ay walang iba kung hindi ang isang birhen na nagngangalan na si Maria. At mula ho sa passage na ating binasa sa Luke chapter 1, gusto kong tingnan ho natin ng mabilis ang tatlong mga punto. Number 1, the fulfillment of God's promises, or the fulfillment of the promises of God. Number 2, the display of the power of God. Number 3, the submission of the servant of God. So tatlong bagay ho ang ating bibigyang pansin, at yung isa, yung point number 1 ay nahagingan na ho natin sa pag-aaral kaninang umaga. So number 1, the fulfillment of the promises of God. Sa pasimula pa lamang ng pagkalikha ng Diyos sa tao, alam natin na ang nangyari sa Genesis chapter 3 ay nagkasala ang tao laban sa Panginoon. And as we have read kaninang umaga sa Genesis 3:15, doon pa lamang ay nangako na ang Diyos ng binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, sa ulo ng serpiente. At ito nga yung proto-evangelion, the first promise of the coming Savior, the first promise of God to deal with the enemy, to deal with sin. At ang katuparan nito ay nangyari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Genesis chapter 22, ang Panginoon ay nangako kay Abraham. Buksan lang ho natin sa Genesis chapter 22, verse number 16. Genesis 22, verse 16. Ano ho ang sabi? And said, by myself have I sworn. So narito ang Diyos, nangako siya, He reestablished His covenant with Abraham. Nung inalay ni Abraham si Isaac at pinigil ng Panginoon ang pag-aalay na ito at nakita at napakita ang katapatan ni Abraham sa Panginoon. At ang sabi, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thy only son, and that is Isaac, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee, and as the stars of the heaven, and as the sand that which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies,
and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. And you remember ho sa Galatians, tinukoy ni Apostol Pablo, in thy seed, hindi plural kung hindi singular, at yung binhi na yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Again, this Abrahamic covenant is fulfilled through our Lord Jesus Christ na dumating. Sa Genesis 49 verses 9 and 10, nung si Jacob ay malapit nang mamatay at kanyang pinagpapala ang kanyang mga anak, and he's rendering prophecies sa kanyang mga anak, particularly kay Judah. Ang sabi sa verse 49, Genesis chapter 49 verse 10. Ang sabi niya kay Judah, the scepter shall not depart from Judah. Alam niyo yung scepter? Ang scepter ay yung tungkod na maliit na hawak-hawak ng hari na merong anumang figura na sumisimbolo sa kaharian. At ang simbolo noon, sino mang may hawak ng scepter, siya ang hari. Ibig sabihin, ang paghahari ay hindi lalabas, hindi aalis sa tribe of Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. So yung paghahari ay manggagaling sa tribe of Judah, at ang sabi dyan, till Shiloh come. Ano itong word na Shiloh? Itong word na Shiloh can be translated as tranquil or peace, the bringer of peace. At sino ang Prince of Peace? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. And again, ang fulfillment nito is through the Lord Jesus Christ na dumating. Sa Micah chapter 5 verse 2, nakita natin kaninang umaga, ito ay contemporary na Isaiah, 700 years bago ipanganak si Jesus, ay sinabi na, but thou Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, that is to be the ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. At again, patong-patong, sunod-sunod, napakadami na mga prophecies, napakadami na mga kapahayagan patungkol sa ating Panginoong Hesus o patungkol sa Messiah na darating. At lahat ng ito at napakarami nito ay nagkaroon ng fulfillment o katuparan ng mga pangako, mga salita, mga covenant ng Panginoon, ay ang katuparan ay kay Kristo. Sa Isaiah 7 verse 14, therefore the Lord himself shall give thee a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ang ibig sabihin is God with us. So all over the Old Testament, ito'y punong-puno ng mga propesiya, mga kapahayagan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Merong mga mangangaral o mga scholars na nagsasabing there is about 350 messianic prophecies, all fulfilled in Christ. Isa ito sa mga kamangha-manghang bagay. At marami sa mga propesiya na ito contains very minute details, mga detalye, na ang sabi ng ilang mathematicians ay on the verge of, nandun na nasa lugar na ng impossibility. Pag kinalculate mo, what is the chance, the mathematical chance na pwedeng ma-fulfill ang lahat ng ito sa iisang ipinanganak? Virtually impossible. Pero kung impossible, paano nangyari? With God, nothing shall be impossible. Sa 2 Samuel chapter 7, napaalalahanan tayo kaninang umaga, as we have seen, this is the Davidic covenant na ipinangako ng Panginoon na ang anak ni David na uupo sa trono ni David at maghahari magpakailanman. At sa ating binasa sa Luke chapter 1, simulan natin sa verse 31, sinaysay na itong ipanganganak ni Maria ay siya'y maghahari sa trono ni David. Ang sabi sa Luke chapter 1 verse 31, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and he shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father
David. This is a long way of saying siya ang katuparan ng pangako ng Diyos kay David. So verse 33, and he shall reign over the house of Jacob, over Israel forever, and of his kingdom there shall be no end. Again, itong mga staggering na mga pangako, itong mga napakadakila at napakadaming mga salita ng Panginoon, mga pangako ng Panginoon ay nakasumpong ng katuparan. Hindi ito natsambahan lang. Hindi ito nagkataon lang. Lahat ng ito ay sang-ayon sa plano, disenyo ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay Diyos na tapat, ay Diyos na nangako at tapat siya sa kanyang pangako, tapat siya sa kanyang mga covenant, tapat siya sa kanyang salita. Maaari tayo magkaroon ng comfort sa Diyos na nangako sa atin. Sa Diyos na nagbigay ng salita sa atin. Oh, mga kapatid, anong bigat nito, Brother Will? Bakit mahalaga ito? Dahil kung hindi ho ito totoo, mga kapatid, anong saysay na maniwala tayo sa salita ng Diyos? Kung hindi natupad ang propesiya tungkol sa birhen na mga anak, ano pa ang pwede nating asahan dito na hindi matutupad? Kung pumalya ang sabi ng Diyos kay Abraham, kung pumalya ang sinabi ng Diyos kay David, anong tsansa na hindi papalya yung sinabi niya na sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak? Nakikita ho sana natin, yung katuparan ng pangako ng Panginoon ay lalong magbigay sa atin ng tibay na tumungtong na oo, ang Diyos ay tapat, ang salita niya ay tapat, ang pangako niya ay tapat. Therefore, kung yung mga pangako ng Diyos noon ay natupad at ito ay tapat, ang mga pangako ng Diyos sa atin ngayon na mga mananampalataya ay tapat din naman. Nangako siya na siya'y muling babalik, asahan natin sapagkat siya ay tapat. Nangako siya na tayo may buhay na walang hanggan, asahan natin dahil siya'y tapat. Nangako siya na yung may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan, at yung may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. Tayo'y umasa sapagkat siya ay tapat. Ang mga pangako at salita ng Diyos na tupad noon ay dapat lalong magbigay sa atin ng tibay sa pananampalataya ngayon. Sapagkat siya ay nasumpungan na tapat. The fulfillment of the promises of God. So, alalahanin natin ho ito. Maaaring marami ho sa atin, come January 1 ay magsisimula muli sa Genesis chapter 1. Ano mang Bible reading plan na ating ginagamit, kung target mong basahin muli ang buong Biblia ng buong taon, that's a good goal. Magandang gawin ng bawat mananampalataya. Now as you open your Bible again and start reading it again, nawa itong katotohanan na ito ay ipaalala natin lagi sa ating sarili as we open it. This is faithful. Ang Diyos na nagsalita ay tapat. Well, number 2, the display of the power of God. The display of the power of God. Simulan ho natin sa verse number 34. Ang sabi, then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Merong word ho dyan na gustong-gusto ng mga Reformed. Yung word na know. Hindi ibig sabihin wala siyang kilala. Betrothed na nga siya kay David. That word know is a euphemism na ang ibig sabihin is has no sexual relation. Walang sexual experience. Meaning literally she is a virgin. In-explain at sinabi ni Mary explicitly na wala siyang physical na karanasan o sexual na karanasan sa sinumang lalaki. Na siyang normal na kaparaanan para magbuntis. Naalala ko ho sa pangangaral ko siguro 5 years ago. Nasambit ko na maaaring ito ay sa likod ng isip ni Mary. Okay, sinabing ako ay magbubuntis. Okay, ako ay nakaspouse na kay Joseph. So, maaari yung pagbubuntis ay magiging yung anak namin ni Joseph. Siguro, maaari sa pangtaong kaisipan lamang, baka ang inaasahang sagot ni Maria, wag kang mag-alala, magiging mag-asawa kay Joseph, tapos yung magiging produkto, yun. How shall this be?
Paano mangyayari ito? Anong kaparaanan? Will it be through Joseph and our union? Pero ang sagot ng anghel ay hindi yun. Nilinaw sa Luke chapter 1 verse 22 hanggang 27, si Maria ay isang birhen. At ito ay mahalaga sapagkat ito ang katuparan ng ipinangako ng Panginoon as we have read from Isaiah chapter 7. Kagaya ng ating sinabi kanina, kung ito ay hindi totoo, ang salita ng Diyos ay hindi totoo. Kung hindi totoo ang salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi tapat. Kung hindi tapat ang Diyos, siya ay hindi Diyos. Kung hindi siya Diyos, si Jesus ay hindi Diyos. Kung hindi Diyos ang Ama at ang Anak, bakit tayo nandito? So hindi ho isang bagay na maaaring i-give up at i-compromise ang virgin birth kapag ito ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos. Sa verse number 35 ng Luke chapter 1, ang sabi, "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God." Mary, hindi normal ang nangyayari. Mary, yes, espouse ka kay Joseph, pero hindi sa pamamagitan na magiging union nyo ni Joseph ang mapoproduce na bata. Hindi yun ang kaparaanan. Mary, ito ang kaparaanan. Ang banal na spirito ay lulukob sa iyo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito, ikaw ay magdadalang tao at ang ipagbubuntis mo ay tatawaging anak ng Diyos. The virgin birth of Christ sets this apart from any other birth. Merong mga mamirakulong kapanganakan maging sa tala ng Biblia. Si Samuel, ang kapanganakan ni Samuel ay isang mamirakulong kapanganakan sa pamamagitan ni Hannah. Si Hannah ay isang baog. Yung kapanganakan mismo ni Sarah o sa kapanganakan ni Isaac, isang doon ito yung mamirakulo at yung binigay na halimbawa ng anghel kay Maria sa verse 36 ang sabi, "And behold thy cousin Elizabeth." Sino itong si Elizabeth? Nanay ni John the Baptist. So may malayong hindi malapit pero medyo malayong magkamag-anak physically speaking. Si Jesus at si John the Baptist. Thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. Matanda na, baog pa. Pero Mary, siya ngayon ay buntis. Hindi ko maiwasang isipin na ito ay kahabagan ng Panginoon para sa kakulangan para sa kakapusan ng mananampalataya. Minsan, yes, sinabi na ng Panginoon, yes, nakita natin ang pangako ng para ang hirap, minsan hirap na hirap tayong kapitan ng isang bagay na hindi nagme-make sense sa ating kaisipan. Pero ang sabi ng Panginoon kay Mary, yung pinsan mo, kilala mo yun, di ba? Si Elizabeth, matanda na yan, baog pa yun, ha? Buntis na siya ngayon. At 3 months na lang, manganganak na siya. Mary, yung sinabi ko sa iyo, na magdadalang tao ka kahit wala kang karanasan sa lalaki, mangyayari yun. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Verse 37, "For with God, nothing shall be impossible." As I always like to explain, isa ito sa mga inaabusong verse ng marami. As my wife said sa kanyang pinanggalingang grupo na JIL, isa ito sa mga madalas. Name it and claim it, for with God nothing shall be impossible. Kahit anong gusto mo, hingin mo kay Lord, walang imposible. Na actually binabaligtad ang pinaka-sinisigaw ng talatang ito. Ang isinisigaw ng Luke chapter 1 verse 37, kung kalooban ng Diyos, kahit imposible sa mata ng tao, kung kalooban ng Diyos, mangyayari.
Ang binibigyang diin ng Luke 1:37 ay hindi ang kalooban ng tao, hindi yung gusto ng tao, kung hindi yung disenyo, plano, gusto at ipinangako ng Diyos. It will not be impossible. Pag pinlano ng Diyos, mangyayari. Pag pinangako ng Diyos, matutupad. Nothing shall be impossible. Dati ho, may mga tanong na muling mabubuhay. Paano yung mga namatay sa dagat, kinain na ng pating? Paano yun? Paano yung mga nasunog? Paano yun? Well, wag ka na pumunta doon. Paano yung mga nilibing na abo na? For with God, nothing shall be impossible. The dead in Christ shall rise first. Hindi kapos ang kapangyarihan ng Diyos para mangyari yan. So the display of the power of God. Ngayong Kapaskuhan, alalahanin natin ito. Hindi yung lakas ng pag-aaginaldo ng ninong at ninang, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na meron tayong pinagdiriwang sapagkat ang isang birhen na sa science ay napaka-imposible, hindi pwedeng mangyari. Oh, Brother Paul, technically, pwede na ngayon yan kasi yung sperm ng lalaki pwedeng isapsap sa egg ng babae at pwede kahit walang nangyaring. Again, walang kinalaman, walang involved na male sperm. Hindi pa rin ito kaya ng siyensya. The display of the power of God. Number 3, dito ho tayo matatapos. The submission of the handmaid of God. Ang pagpapasakop ng alipin ng Panginoon. Verse 26 up to 30. According ho sa records, hindi abnormal, listen po, according sa records, hindi abnormal sa 13 to 14 years old na batang babae na sila ay i-betroth na para ikasal sa Middle East. Hindi abnormal. Hanggang sa panahon natin ngayon, nangyayari ho yun. 13, 14 years old, itinatakda na mag-asawa. At sang-ayon ho sa mga dati kong nabasa, ang isang Hudyong babae at the age of 12, alam niya na ang gawaing bahay. Kaya niya na. So hindi ho malabo. In fact, it is quite normal sa Jewish culture na mga ganung kabata, 14, 15 years old, ay ibinebetroth na. So mag-ingat ho tayo na basta-basta pag-a-apply. Hindi ibig sabihin na 14, 16 years old ay ikasal na natin yung ating mga... No. Pero sinasabi ko lang ho sa inyo, ito yung kultura. So higit sa malamang si Mary, there's a high probability that Mary at this time may be between 14 to 16 years old. Ganun pa lamang ang edad niya. When she was betrothed to Joseph, at ngayon, siya sinabihan ng anghel na siya ay magdadalang tao. Sa Luke chapter 1 verse 28, ang sabi, and the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. At dito, yes, wala tayong masyadong detalye patungkol kay Maria, pero meron tayong masasabi na itong si Maria sa kanyang edad na bata sa panahon natin ngayon ay isang makadiyos na kabataang babae. Why? Because she is highly favored by God. Alam natin na ito ay biyaya ng Diyos. Alam natin kailanman hindi karapat-dapat si Maria. Pero kagaya na makikita natin na madalas ginagawa ng Panginoon all throughout the history of Scripture, just like Joseph. And the hand of the Lord was with Joseph. Why? Dahil nandoon sa biyaya din ng Panginoon ng pagtatapat ni Joseph sa Panginoon. At narito ang kabataang babaeng si Maria na namumuhay sa isang makadiyos na kaparaanan ay nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. She was highly favored by the Lord, and the Lord was with her.
At siya ay pinili ng Panginoon upang magdala, ipagbuntis ang tagapagligtas. It can be said na ang si Maria ay parang isang normal na kabataang babae. At kagaya na pag-aralan natin last Sunday evening, siya ay isang makasalanan din na nangangailangan ng tagapagligtas. Sa verse number 29, ang sabi, and when she saw him, she was troubled at his saying. Naglumihanan siya. Ano itong sinasabi ng anghel na ito? Hindi niya tinapik ang kanyang sariling balikat. Oh, tama lang. Talagang hindi nagkamali si Lord na i-bless ako. Pero mga tao, yun ang pananaw sa sarili. And she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation is this. At I was gripped nung dati pinag-aralan natin ito, na yung word na cast in her mind, that is, she reasoned, she deliberated, she pondered, she considered. Itong salita, itong mensahe ng anghel mula sa Panginoon sa kanya ay hindi pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila. Pinag-isipan niya. Binigyan niya ng panahon, pinagbulay-bulayan niya anong ibig sabihin ito. So makita ho natin dito na si Mary sa kanyang kabataan ay isang babae na merong seryosong kaisipan. Siya ay isang babae na sensitibo sa mga spiritual na bagay. So can you just imagine ang sitwasyon ni Maria? Narito siya, 15, 16 years old, nakatakda ng ikasal kay Jose. And by the way, kung si Jose sana ay isang masamang lalaki, sasabihin siguro, okay na, pwede na to. But no, ang description ng Biblia kay Jose ay isang matuwid na lalaki. At pinahalagan niya si Maria, na ang sabi ni Jose ay hindi niya gustong gawing public example si Maria. Bakit? Sapagkat sa panahon na yon, pag ikaw ay nasumpungan ng ngalon niya o hindi tapat sa betrothal, pwede kang ibatuhin hanggang mamatay. Pero kinonsider ni Jose na hiwalayan na lang privately si Maria. We can see there some concern. So si Jose ay isang makadiyos na lalaki, isang matuwid na lalaki, isang concern, mapagmahal na lalaki. Hindi natin alam kung gwapong lalaki. Pero kitsa malamang. Pero narito, sinabi ng anghel kay Maria, Maria, magbubuntis ka. Can you imagine? Naka-engage ka na, nakatakda na yung kasal nyo, nakaplano na ang lahat, nakapamigay na ng imbitasyon, tapos biglang may magsasabi sa'yo, anghel, mabubuntis ka. Ano na sasabihin nung fiancé ko? Ano na lang ang mangyayari? Baka pagbintangan ako ng aliwa. Pag sinabi ko bang ito, maniniwala ba sila? And against all this na maaaring normal na isipin ng isang tao, pero ano ang tugon ni Maria sa verse number 38? Luke chapter 1 verse 38. And Mary said, behold, the handmaid, the woman servant, the female slave of the Lord. She understood who she is. Naunawaan niya kung sino siya. Siya ay alipin ng Diyos. At ang alipin ay kailangang sumunod at magpasakop kung ano ang kalooban ng kanyang master. Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Ako'y alipin ng Diyos. Mangyari sa akin ang sang-ayon sa iyong salita. Ang alipin na ito ng Panginoon, ang batang babae na ito, ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos. What an example! Isang bagay na magandang paalaala ho sa atin tuwing Kapaskuhan ay merong isang batang babae na bukas loob na nagpasakop sa kalooban ng Panginoon.
At maaaring humanly speaking, with many risks, inisip ni Joseng hiwalayan siya. Risks. Pero siya'y nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Isang magandang halimbawa na sundin natin. Isang magandang halimbawa sa ating mga Kristiyano. At tuwing Pasko, mapaalalahanan tayo na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Tuwing Pasko, mapaalalahanan tayo na ang Diyos ay makapangyarihan, na kung basta Kanyang kalooban, ito'y hindi imposible, ito'y mangyayari. At mapaalalahanan din tayo tuwing Pasko na merong isang batang babae na alipin ng Diyos, nagpasakop sa Panginoon. At ito rin, nawa ay maging totoo sa buhay ng bawat isa sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong salita, na ilang ulit kaming napaalalahanan mula pa kayo ng umaga, na tapat ka, tapat ka, tapat ka, O Diyos. Ang mga pangako mo ay tapat, ang salita mo ay tapat. O nawa, O Diyos, sa mundong ito na punong-puno ng kasinungalingan, sa mundong ito na punong-puno ng pandaraya, kami na iyong mga mananampalataya ay patuloy na tumangan at patuloy na ituring na dakilang kayamanan ang tapat mo na mga salita. O Ama, dalangin ko po, sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga kahirapan, kami mga mananampalataya mo ay tumindig na matibay sa mga pangako mo na tapat. Lord, napaalalahanan din kami na ikaw, O Diyos, ay Diyos na makapangyarihan at soberan, na sa iyong kalooban, ito'y tiyak, ang iyong kalooban ay tiyak na mangyayari. Walang imposible sa iyo. Lord, ang gulo ng aming paligid, ang gulo ng mga nandoon ang mga kasalanan ng mga tao, nandoon ang pandemya, nandito, Panginoon, ang iba't ibang mga kahirapan. Pero, O Diyos, alam namin, sa iyo ay walang imposible. Maaring hindi namin alam kung paano, maaring hindi namin kayang isipin man lang, pero sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Panginoon, isang napakagandang halimbawa ang muli naming nakita. Ang halimbawa ng isang kabataang babae, nagpasakop sa iyo at ginamit mo upang ang tagapagligtas ay ipanganak. Ama, tulungan mo kami na kagaya ni Maria ay magkaroon ng pagkilala na tunay nga kami ay mga alipin at ikaw ang aming Panginoon. At kung kinakailangan at kung kayong kalooban, malagay man kami sa mga pagkakataon na we will have to take risks, tulungan mo kaming magpasakop sa iyo. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo. At gamitin mo kami para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Ama, salamat po sa mga paalala na ito. Tulungan mo kami na maibuhay. Tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. At ngayon sa daling ito, mga kapatid, tayo magkakaroon ng ilang panahon ng personal na pananalangin. Anumang katotohanan ng Diyos na Kanyang pinangusap sa atin, ay pagbulay-bulayan natin at ihingin natin ang tulong ng Panginoon na ito ay magkaroon ng katotohanan sa ating mga buhay. Manalangin po tayo sa Panginoon.
Tuloy ho tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, Ikaw na Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, kagaya ng pinalangin ng aming Panginoong Kristo, patuloy mo nawa kaming pakabanalin ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Nawa ang iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan na pag-aralan mula kanina pang umaga hanggang ngayon, ay patuloy mong gamitin sa ikababanal ng iyong mga anak, sa ikakalwalhati ng iyong pangalan, at sa ikatitibay pa ng iyong iglesia sa dakong ito. Salamat po. Palain mo po maging aming time ng fellowship mamaya, at kung patuloy na maluwalhati sa lahat ng aming gagawin. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit. Awitin pa natin Glory to His Name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing through sin I cried, near to my heart was the blood of God. Glory to His name, glory to His name, glory to His name, near to my heart was the blood of God. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast like a soul at the Savior's feet. Plunge in today and remain complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. At nawa, ang mga salita ng Diyos sa ating napag-aralan sa buong linggo ay ating pagbulay-bulayan. Maaaring isang maging magandang gawin ay balikan natin ang mga account sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At ito ay patuloy na magturo sa atin at paalala sa atin ng mga katotohanan patungkol sa ating Panginoon. At ngayon, mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Panginoong Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin, gawin natin para sa Kanyang kapurihan at patuloy tayong magpagamit bilang tagapaghayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. God bless po. Magandang gabi. We are dismissed. Amen. So magkakaroon po tayo ng ating short fellowship.